Inaalam na ng PNP-CIDG kung sino ang may pananagutang kriminal kaugnay ng pagkamatay ni Ateneo basketball players Rene Baterbonia at Divine Adili. Kabilang sa mga pinatatawag si Coach Tab Baldwin. Nakatutok si June Veneracion. Bilang bahagi ng investigasyon sa pagkalunod ng mga student-athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adili, sinapi na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang lahat ng mga dumalo sa training ng Ateneo Men's Basketball Team sa Dipakulaw, Aurora. Pinahaharap din sa CIDG sa Lunes ang may-ari ng resort kung saan ginawa ang training, ang lokal na pamahalaan at driver ng bus na sinakyan ng team. Inaalam ng CIDG kung sino ang may criminal liability. The CIDG under the law has contempt powers. We're asking them nicely in the interest of justice kasi may dalawang taong namatay. We wanted it to be always to be an airtight case so that we can also give justice doon sa pamilya. Namatay sina Rene at Divine matapos malunod sa dagat ng Dipakulaw, Aurora sa gitna ng kanilang training para sa Ateneo de Manila Men's Basketball Team. Nag-request na ang CIDG sa Department of Justice para maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa mga umano'y persons of interest sa kaso. To prevent certain persons of interest from leaving the country. One of them is a foreign national. Walang pinangalanan pero nasa sentro ng kontrobersya si Tab Baldwin, ang American-New Zealand head coach ng Ateneo Blue Eagles. Tinanong ng chairman ng Philippine Sports Commission na si Patrick Gregorio, nasan daw ba si Baldwin at bakit hindi ito nagsasalita? Ang nangyari raw ay isang national concern. Bilang respeto daw sa pamilya ng mga namatay na atleta, pati na rin sa mga Pilipino, kailangan daw lumabas ni Baldwin. Nang mangyari ang trahedya noong Lunes ng hapon, kabilang sa mga inabutan ng mga police investigator, si Coach Baldwin sa pinangyarihan ng insidente. Nasaan po ba si Coach Tab Baldwin nung naabutan po ng mga investigator nyo? Kasama po siya sa grupo na nag-rescue. Pero hindi na raw nagawa ng mga investigador na makausap si Baldwin. Sa halip ay dalawang miyembro na lang ng coaching staff ang humarap sa mga investigador. That time siya talaga nasa state of shock sila kaya hindi mamalinaw. Tapos nga po nung huli na pagkasunduan na yung dalawa na lang ang pupunta sa station para bigyan ng salaysay. Kasama rin sa iniimbestigahan ng CIDG ang mga hindi pinangalanang school officials na kasama raw sa naghatid sa team sa Dipakulaw, Aurora. What we are trying to establish is if the school authorities concerned have prepared for the safety and medical needs of the athletes. Ipapatawag din ng PNP-CIDG bilang mga testigo ang mga dating player ng Ateneo Men's Basketball Team na nakaranas din ng hirap sa team building at training sa probinsya ng Aurora. Hiniling din ng pamilya ni Baterbonia ang paglalabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Coach Baldwin. Sa kopya ng sulat na ibinigay ng kanilang abogado sa GMA News, sinabing hawak ni Baldwin ang mahalagang impormasyon tungkol sa nangyaring training. Ang kanyang pananatili sa bansa ay kailangan para mapigilan ang anumang delay at pagkawala ng ebidensya. Sinapi na rin si Baldwin ng Department of Labor and Employment para masuri ang kanyang employment status bilang dayuhang nagtatrabaho sa Pilipinas. Kailangan pumunta po sa harap ko si Coach Baldwin sa Lunes, alas 10 ng umaga, personally to show his valid and current alien employment permit issued by this department. Ipinapaubaya naman ng University Athletic Association of the Philippines sa Ateneo kung papatawan ng parusa si Coach Baldwin. Ateneo requested for privacy and space, no? That's very important. But of course, something tragic happened. But I don't think it's prudent right now to rush. And besides, may initially ang first line na namin is really through the representatives, no? To hear their side. May protocol kaming sinusunod eh. Pag hindi masaya, then that's the time we take action. May mga kumukwestiyon sa kakaiba umanong training program ni Baldwin, lalo pat sa dagat ito ginagawa. Pero sa article ng Spin.ph noong 2017, ipinagmalaki ni Baldwin ang kanilang team building sa Baler, Aurora bago ang simula ng UAAP Season 80 kung saan sila nagkampiyon. Sabi ni Baldwin, ang programa ay para palakasin ang team sa pamamagitan ng pag-alis sa ego ng mga player.
Sabi niya, and I quote, "The best way to do that is break the man and reduce him to a state where he can do things on his own, and he requires the assistance of others in order to accomplish something. We designed physical and mental tasks at the camp. We shall essentially decide to do that. Break the man." Bilang bahagi naman ng investigasyon ng CHED o Commission on Higher Education, nakipagpulong sila sa Ateneo de Manila University Crisis Management Team. Dito nalaman na 24 ang mga student athletes na kasama sa team building at training camp. 7 naman ang mga coach at staff members. Sabi ng CHED, aalamin nila katotohanan para may mapanagot at magkaroon ng mga pagbabago para hindi na maulit ang trahedya. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Sa mga tanong kung nasaan si Coach Tab Baldwin ng Ateneo Blue Eagles at kung bakit hindi pa siya nagsasalita kaugnay ng pagkamatay ng 2 nilang basketball players, inilahad ng Ateneo de Manila University na sila mismo ang humiling kay Coach Baldwin na huwag munang magbigay ng mga pakayag. Ito raw ay para mahayaan munang umusad ang mga opisyal na proseso at malaman ang tunay na nangyari. Kaya ang pananahimik daw ni Coach Baldwin ay hindi dapat ituring na wala siyang pakialam o malasakit. Inuuna lamang daw ng universidad ang paghilom at due process bago ang pagtalakay ng isyu sa publiko. Pagkatapos ng masakit na pangyayari, pinayuhan daw nila si Coach Baldwin na tutukan ng emotional at psychological welfare ng mga manlalaro, coach at staff na naapektuhan ng insidente, gayon din ang kanyang sariling pagdadalamhati. Ayon sa Ateneo, irerepaso rin ang mga umiiral na athletic protocols. Batay sa investigasyon ng Ateneo, nagko-conditioning exercises ang grupo sa mababaw na bahagi ng dagat nang bigla silang hampasin ng malalaking alon. Nakaahon daw ang ibang players pero natangay sina Baterbonia at Adili. Pagdiin ng Ateneo, walang anumang weights o pabigat na ginamit sa aktibidad. Siniguro ng universidad na nakikipagtulungan sila sa lahat ng investigasyong ginagawa ng mga otoridad.